Kapag ba ginawan ka ng masama, gagantihan mo rin ng masama. Kapag ikaw ay inipit, iipitin mo ba rin yung isang tao? Sabi nga ng Galatians sa chapter 6 verse 9, let us not be weary in doing good, for in due time you will reap the harvests. Mga kaibigan, alam naman natin na napakadaming tao minsan na hindi naman talaga totoo ang pakikitungo o maaaring nauuna yung mga self-interests nila. Kaya mahirap din pong magtiwala, di ba? So, ano ba ang gagawin natin kapag naka-encounter natin yung mga ganitong klaseng tao? Siyempre, we were also human. We were also given wisdom by the Lord. Meron tayong mga guidelines dyan. May mga red flag. Pag may mga red flag na tayong nakikita, of course, hindi na natin yun ito-tolerate at hindi natin nahayaan yun na maging victim tayo sa dulo. And I pray na magkaroon tayo ng discernment, protection from God, para makaiwas tayo sa mga ganitong klase mga tao. But the Bible always remind us in Galatians, katulad nga nung kanina nagsisimula tayo, na let us not be faint in doing good, for in due time you will reap the harvest. Sabi nga, maaaring isang tao ginawan ka ng hindi maganda, pero huwag kang titigil sa paggawa ng maganda. Pwede mong gawin naman yun sa ibang tao. Upang sa gayon, meron pang matitirang tao dito sa mundo na nagnanais umayos ang mundo at gumawa pa rin ng mabuti. Sabi nga, for in due time, you will reap the harvest. Ano man yung tinatapon mong kabutihan o sinishare mong kabutihan o kagandahang loob, alam mo kaibigan, it is going to reap a harvest. And it is going to benefit you, your generation, even your next generation. Kaya po, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. God bless you.